Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboss, mga babayan at welcome po dito sa ating pong YouTube channel sa Standpoint Analysis mga kaboses. Ngayon pong araw, pag-uusapan natin kasi mukhang delikado pa po no? Ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon po hindi pa po malinaw no? Kung ano ba ang rules na susundin. Lalo na po sa bilang mga kaboses na nararapat po no, nakunin para po mahatulang guilty itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon po, mayroon pong dalawang ex-Supreme Court Justices, no? Na magkasulangat po ang pananaw nila, mga kabos, mga babayan, hinggil rin po sa issue no, ng bilang para po makonvict si Vice President Sara Duterte. At ang dalawa pong Supreme Court Justices na ito, mga kaboses, ang isa po dito, ito kasi ang maganda, kasi itong isa dito, mga kabos, mga babayan, isa po siya sa bumalangkas po ng konstitusyon, mga kabos, mga babayan. Kaya maganda po na pakinggan po natin ang mga pananaw na ito. Kung kilala niyo po si si Justice Ascuna, mga kabos, mga babayan, isa po yan sa bumalangkas ng saligang batas po natin, ng konstitusyon natin, mga kabos, mga babayan. So, pakinggan natin itong ulat, mga kabos, mga babayan. Mas maniniwala pa ako dito sa tunay sa isang Supreme Court Justice no, na bumalangkas, mga kabos, mga babayan, ng saligang batas natin. Kasi yan po yung pundasyon ng ating po mga batas dito sa bansa. Para magkaroon po tayo ng isa pong maganda pong bansa, susundan po natin yung saligang batas. Dapat po constitutional lahat po ng atin pong gagawin at desisyon ng atin pong mga mambabatas, mga kabos, mga babayan. So pakinggan muna natin ito pong ulat mula po sa 24 oras. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang saligang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Handa. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at Ayun, ito kasi, di ba? Ito kasi yung ginagawang basis, mga kaboses, ng mga House Prosecutor Panel na sina Jerby Luistro. Na hindi na raw po magbibilang ng 24 kasi nga po, unang-una si Senator Jinggoy, wala. Kasi nakadetine po ngayon, mga kabos, mga babayan, nasa kulungan po. Tapos si Bato de la Rosa, si Senator Bato, nagtatago, mga kabos, mga babayan. Dahil po meron pong ICC warrant. So yan po yung ginawa nilang basis. So pakinggan natin itong pananaw nitong dalawang ex-SC Justices at bakit magkasulangat po ang kanilang pananaw. Graft and corruption. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Oscuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Oscuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi si dapat Carpio ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So,
you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, dapat Si bawasan Jervil. ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana Ayan po. magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial. Even before the rendition of Tapos? judgment. Para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Sa Lunes, tuloy Yung binasa lang kasi ni Jervil, 2/3, mga kaboss, mga babayan. Yun lang po. Siguro, basahin nyo rin yung word for word. Kasi sinabi po doon sa konstitusyon, of all its members. Yan po yung nakasaad doon. Ano po? Naghahanap lang ito sila ng ng easy, no, mga kaboss, mga babayan. At isa pa, wala naman dapat silang ikatakot, mga kaboss, mga babayan, kasi kung alam nilang totoo yung ebidensyang pinangahawakan nila, wag na po sila gumawa ng iba't ibang ano pa dyan, mga kaboss, kung ano-ano pang ginagawa nila, di ba po? Dapat pong gawin nila ay talagang yung tunay, mga kaboss, mga babayan, na proseso, hindi po hindi po yung parang tawag dito, mga kaboss, mga bayan, hindi yung mandadaya, no? Dapat doon tayo sa saktong proseso. ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chis Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presidente. Isa pa yan, Chis Escudero, magpre-preside sa impeachment trial. Diyos ko naman, no? Mga kaboss, mga babayan, para namang ginawalan talagang easy. Mga kaboses, ito pong tawag nito, ang ating pong Senado. Ano bang kapasidad ni Chis Escudero? Sige, okay na siya as senator, mga kaboses. Pero ito nga mga ex-justices nga, mga kaboses, mga babayan, may kanya-kanya pang pananaw. No, may kanya-kanya pang interpretasyon. Ang tataas ang mga tao na ito, mga Supreme Court Justices, mga kaboss, babayan, tapos yung magpre-preside doon po sa impeachment trial is wala man ng background sa legal po, mga kaboses, mga babayan. Ang background lamang po ni Chis Escudero yung madawit po, mga kaboses, mga babayan, o yung iniimbestigan po siya ngayon ng ombudsman, gawa po nitong pagkaka-involve sa flood control project. So ano bang kredibilidad nila? Diba? At tayo, mga kaboss, mababayan, well, talaga naman pong kinakailangan talaga na ilabas, mga kaboses, ilahat kung ano yung mga katotohanan. Kasi nga, for transparency and accountability. Pero please naman, wag nyo naman gawing kengkoy. Ito pong impeachment proceedings, mga kaboss, mababayan, di ba? Tataka tayo kung bakit ganito, mga kaboss, mababayan. Yan kasi yung nangyayari ngayon kung sino lang yung makapabor sa politika, mga kaboses, mga babayan. Presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith. Sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025, ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Ayan, mga kaboss, mababayan. Narinig nyo po mga kaboses, yun pong tawag nito, balita
mga kaboses, single po doon sa conviction, diba? Yung pananaw po ng dalawa pong ex-Supreme Court Justices. Pero parang mas pabor ako doon po kay Supreme Court Justice Ascuna, mga kabos, mababayan. Kasi po, unang-una, first hand, di ba? Sila po yung bumalangkas, mga kaboses, mga kababayan, ng atin pong saligang batas. Ano po? So, mas credible talaga yon. Although, in-acknowledge natin yung kay Supreme Court Justice, tawag nito, mga kabos, mga kababayan, yun pong isa, no? Talagang, di ba? Antonio Carpio, mga kabos, mga kababayan, retired justice na po siya, no? Antonio Carpio. Pinakikinggan rin naman po natin yan, di ba po? Kasi yung sa kanya, yung hindi lamang po lusot is yung kay Jinggoy kasi nakadetine at suspended. Tapos itong si Bato naman, nagtatago, mga kabos, mga babayan. So, both naman, mga kabos, pero mas mabigat talaga yung sa akin. Doon po sa pinaka-first hand kasi siya po yung bumalangkas, no? Si Justice Ascuna, mga kabos, mga babayan. Now, kayo, ano yung reaction, opinion at suggestion nyo regarding dito, mga kabos, mga babayan? Kasi si Jervy Luistro, sabi po niya is opinion niya lang yun, mga kabos, mga babayan. Yun pong sinabi niya tungkol po sa 15, no? Nang yung majority at hindi 16, mga kabos, mga babayan. So, ang 2/3 pala. Kasi 22 na lang yung in-acknowledge sila na senador. Pinupush talaga nila yan, mga kabos, mga babayan. Pero, ang sa atin naman po, may klaro na po sana. No, ito po, kasi questionable pa rin eh. So, bago po sana magsimula, mas malinawan na po sana bago po ipagpatuloy itong hearing. Kasi delikado po ito. Baka maging president po yan, mga kabos, mga babayan, at maabuso. Ano po? Kasi, baka magkaroon, no? Kagaya ngayon, mga kabos, mga babayan, si Senator Dante Marcoleta may tawag dito, merong mga banta, no, na meron na daw warrant of arrest, allegedly, mga kaboses. So, ano bang, no? Ano bang plano? Kasi, marami pong sa side po ng Duterte Black yung mga inaresto ngayon, mga kabos, mga babayan. Is it political war, mga kaboses? Kasi wala po tayo nakikita doon sa kabila, no? Ngayon nga, lumipat yung dalawang senador na iniimbestigahan, itong si Villanueva, pati si Escudero, mula sa Duterte Black na naiipit ngayon, mga kaboses, o talagang lugi, mga kaboses, mga babayan sa power, lumipat doon sa mga power pool, mga kaboses, mga babayan. Bakit ba? At gagawin pa daw si Senator Escudero na presiding officer. Naku po, wag po sana ganyan, mga kabos, mga babayan. Naawa po tayo sa ating bayan. Kayo po, mga kabos, ano po yung reaction, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa napag-usapan po natin yung araw. Please subscribe, like, and share, mga kabos, mga babayan, para updated po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis, mga kaboses.